Magandang araw. Ang tatalakayin ko ngayon ay ang seeding sa Laravel. Ang seeding ay pag-populate ng test data sa database. So halimbawa, pwede nating lagyan ng 10 fake records yung database. At obviously sa example pa lang ginamit ko, kaya natin gawin ng mano-mano yun. Pero paano kung 50 na? Medyo nakakatamad na siya. Tapos paano kung 500 ba? So itong seeding, hindi lang din para sa atin tong mga programmers or nag-coder pala. Let's say nasa isang team tayo tapos nag-push tayo ng changes. Yung ka-team natin, pwede nating matulungan na makagawa ng test data sa kanilang mga workstation, PC o laptop. At dahil API yung ginagawa ko, especially yung mga front-end developers kasi ang madalas nilang i-test yung pagination. Kaya useful din sa iba to. Ganon din sa mga automated testings, tsaka kung gusto nyo rin mag-deploy sa isang hosting, gusto natin makita ang itsura pag may data for, let's say, presentation, pwede natin gamitin itong si seeding. At marami pa kayong posibleng maisip na dahilan, pero optional din pala itong si seeding or yung seeders. Kung ayaw nyong maggawa ng seeder, okay lang. At in real project pala, pag ako nagko-code, inuuna kong gawin yung seeder bago yung CRUD. Kaya lang dito sa series, in-explain muna natin sa previous videos yung pag-create ng records. Kasi kailangan may idea tayo sa models. Kasi itong seeding, dumadaan din to sa models or sa ORM pala. In-start ko muna yung aking SAMP, tapos kinamit ko lang yung previous change. Minimize ko lang ito maliit. At sa documentation, version 7 yung aking Laravel. Tingnan natin tong sample seeder. Ito. So, hindi ko to ginagamit kasi wala siyang context. Walang context yung data. Ito, random string lang siya kung babasahin natin. Pero itry natin. So, nakit lang ako dito. Copy ko to. Tapos, dapat nandito ko sa root directory. Space. Tapos, imbis na user seeder, syempre product yung table ko, product seeder ko siyang pangalan. At yun, so successfully created daw. Mapupunta yan dito sa, pwede ko na i-close muna itong mga to. Control W. Makikita ko siya dito sa database, tapos seeds. Open ko lang. At okay, so blanco lang siya. Babalik muna ako sa documentation. Tapos i-copy ko muna to. Lagay ko siya sa loob ng function run. Tapos para sa testing na to, name lang muna yung papopulate ko. At hindi ko lalagyan yung ibang fields kasi meron pa akong ibang fields yung tingnan ko na lang. Hindi ko rin matandaan. Ano nga ba yung fields? Prices ata. Structure. Yan, so meron akong price is for sale tsaka available stock. At dito pala sa aking code, note nyo lang na okay lang yan na name lang yung pinapulate ko. At hindi ko nilagyan yung ibang fields. Kasi kung titingnan natin yung ating migration, meron akong modifier dito na nullable. Ibig sabihin yan, pag hindi ako nag-specify ng value dito sa kada create ko ng record, katulad nito, name lang yung meron ako. Yung ibang fields, isi-set niya lang as null by default. Tapos, babalik lang ako dito sa browser kasi gusto kong i-copy yung syntax na pang run ng seeder. So, copy ko to.
tapos paste. Okay, sabi niya database seeding completed successfully. Check ko na kung nag-reflect na siya sa phpMyAdmin. Refresh ko lang to. Oops. At wala siyang ginawang records kasi in-expect ko meron siyang random na string na ipapasok. So, kasi minsan pala masyado akong mabilis mag-copy-paste. Pero siguro nakaka-relate yung iba dito. Pag binalikan ko tong documentation, basahin natin. By default, the dbseed command runs the database seeder. Yan. So, babalik ako dito sa VS Code. Tapos, hanapin natin kung ano yung laman ni database seeder. Wait, dito. Yun. At dito, wala siyang command na i-execute. Kaya walang na-create na record. So, balik ako sa documentation at itry ko gamitin tong isa pang command. Copy ko to. Na pwedeng mag-specify ng seeder class. Paste ko siya dito. Tapos hindi user seeder, product seeder. Kasi ito yung ginawa kong bagong seeder. Tapos enter. Oops. Email does not have a default value. Value email. Okay. Kasi yung aking seeder, hindi ko pinalitan yung pangalan ng table. Kaya iniisip niya, dito ko gustong ilagay yung data. Tapos ata parang required yung email. Kaya nag-error siya. So, ang gagawin ko dyan, papalitan ko lang to ng products. Kasi ito yung gusto kong table na i-seed. Tapos, arrow up ko lang. Tapos, click ko ulit to. Yan. Refresh. Ayan. Meron na siyang ginawang record. So ngayon, kung mapili talaga tayo tapos gusto nating si db :seed o yung unang artisan command, pwede naman yun. So open natin yung database seeder. Tapos imbis na tong naka-comment na to, pwede natin siyang i-uncomment. Tapos tawagin natin yung product seeder. So imbes na user seeder yung default, tatawagin niya tong product seeder. Tapos try ko ulit tong walang in-specify na class. Tapos enter ko siya. Tapos refresh ko siya. Ayan, so gumana na siya. Tapos move on na tayo sa simplest form ng seeding kasi pa isa-isa lang yung record na ginagawa natin dyan. Tapos random strings pa. Lipat tayo sa factory. Balik ako sa documentation. At nandito yata yung sa testing database. So, kanina random lang yung data na generate natin. So, yung factory class, writing factories. Yung factory class, panggawa siya ng peking data. So, random din ito, pero random na merong mas may kahulugan, hindi siya random letters. At mamaya makikita niyo. So, gagawa muna ako ng factory. Extending, sumobra na yata ako. Eto. So, pag blank na factory ito, pero gusto ko kasi itali na siya dun sa model ko. Kaya ito na yung ika-copy ko. Paste. Tapos, product.
Ang hirap ng keyboard. So, product factory yung gusto kong pangalan, tapos itatali ko siya sa model na product. So, pag in-enter ko yan, open natin yung Explorer. Dapat nandito lang siya sa database underscore database sa loob ng factories. Tapos ito na siya. Tapos since tinali ko siya sa model na product, yan. So, ginawa niya na. At sige. Lalagyan ko siya ng laman kasi wala pa siya ngayon. Balik lang ako dito sa documentation. Tapos copy ako ng isa. Burahin ko yung buong return. Kasi buong return din yung kinapi ko. Tapos katulad kanina, name lang ulit muna yung lalagyan ko. Tapos kung mapapansin nyo meron ditong faker. Kasi ito yung ginagamit na library ni Laravel para mag-generate ng fake data. So after ko yung ma-save, ngayon, hindi pa yan gagana kasi class pa lang to, isang factory. Mapapansin nyo yung kaninang command na PHP artisan, ito, dbseed. Tatawagin niya si database seeder. Tapos si database seeder, tatawagin niya si, ilagay natin sa unahan. Si database seeder, tatawagin niya si product seeder. Tapos si product seeder, gagawa siya ng random string na name. Tapos exit na siya. So imbis na random string, i-comment natin siya. Tawagin natin tong ginawa nating factory. So hindi ko kabisado kasi ito eh. Sinesearch ko lang dito yung paano siya tawagin. Ito, copy ko to. At usually ganito lang din ako mag-code. Copy lang ng copy. Tapos pala, hindi ko na kailangan tong variable. Tapos, ang model na kailangan ko ay si product. So, dito kasama yung namespace. Pero, pwede naman i-import dito para product. Mas malinis. Product na lang yun nandito. Pero, hayaan ko na lang siya. Yan. Save. Tapos, yung number 3 dito, siya yung pag wala yan, isa lang i-create yung record. Pero pag meron kang in-specify na number, siya yung nag-i-indicate kung ilang records yung makikreate niya sa database. Tapos, nandito ako sa baba, sa terminal. I-enter ko lang ulit tong PHP artisan db :seed. Yan. At i-check ko na siya dito sa PHP my admin. So, refresh ko lang ulit. So, ayan o. Nag-create siya ng 3 record na bago. Mr. Shet. Shet. Hindi. Hindi siya yung curse word Chet. Mr. Chet Donnelly. Bakit ikaw pa yung lumabas dito? At hindi na siya random strings. Pero, I mean, random data pa rin siya, pero hindi na siya katulad nito na kung ano lang yung kung anong character lang yung pwede. So ngayon, random siya na merong sense, pangalan ng tao. At saka medyo awkward nga lang kasi product name itong table ko tapos may mga prices tapos pangalan ng tao yung nakalagay. So hindi tayo nag-smuggle ng tao kaya check all ko na lang siya tapos deleting ko siya para wala nang matirang record. Tapos, ipapakita ko na lang yung ibang fake data na pwede natin gamitin. So, babalik tayo sa documentation. Somewhere sa taas. Scroll down. Oops, scroll down. Writing. Eto. So, right-click ko, new tab. At ito yung mga available na pwede nating magamit. Kaso, tiningnan ko na to kanina, walang product name dito. Puro ganyan lang. At gagamitin na lang natin tong company. So, kunwari big time tayo, company yung binibenta natin. Mas acceptable naman to kaysa sa tao.
So, copy ko to. Lagay ko siya sa aking factory, Baker Company. Tapos, tapusin ko lang pala yung data ko ha. So, kahit hindi ko na siguro to i-explain. Kailangan ko ng price, Baker, base, random float. Kasi decimal siya. Tapos, 100. Minsan kasi nagko-conflict sa database kung nakalimit lang yung field nyo na tumatanggap ng maliit na value, mag-error kayo kasi kung null yung maximum size niya, posible niya kayong bigyan ng napakalaking decimal value. Kaya nilagyan ko siya ng limit na 100. Tapos, structure, available stock, tsaka is for sale. Pwede niya siguro i-forward yung video kasi ginagawa ko lang naman siya. Number between, ito siguro. 1 to 50. Tapos is for sale, Faker. Tingin tayo dito sa miscellaneous. Save. Okay, tapos ngayon, imbis na itong product seeder ko, 3 lang yung ginagawa niya. Gawin kong 50 para marami-rami. Save. Tapos, i-run ko na ulit tong PHP Artisan DB colon seed. So, 50 records yun. Refresh natin yung ating PHP may admin. Nasa structure pa rin tayo. Dito tayo sa browse. At yan. So, meron na tayong 50 records. At yun nga, nakagawa na ako ng seeder. At kung ma-familiarize nyo yung sarili nyo sa object-oriented programming, kahit yung basics lang, madali nyong magigets yung Laravel. At marami pa pala tong available na pwedeng gawin sa seeder. May iba-ibang cases din dyan. Explore nyo na lang yung documentation. So, dito ko muna tatapusin yung video. Maraming salamat.